Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. May yugto sa buhay ni Lena na pursigido siya sa pag-aayos ng sarili. Maaga siyang gumigising para mag-ehersisyo, maingat sa mga kinakain, at disiplinado sa oras. Nakakatulong ito, lumalakas ang katawan at gumagaan ang pakiramdam. Ngunit sa kabila nito, may pagod na hindi naaabot ng pahinga. May bahagi ng puso na nananatiling balisa at madaling panghinaan ng loob. Isang araw, habang binabasa niya ang unang Timoteo, Kabanata 4, Talata 7 hanggang 8, parang may tahimik na paalala ang Diyos. Hindi minamaliit ng Diyos ang halaga ng pisikal na disiplina, pero malinaw ang diin. May mas mahalagang sinasanay, ang kabanalan. Isang pagsasanay na hindi lang para sa kasalukuyan, kundi hanggang sa buhay na darating. Unti-unting naunawaan ni Lena na ang kabanalan ay hindi simpleng self-improvement. Hindi ito proyekto para patunayan ang sarili sa Diyos. Sa pananaw ng Ebanghelyo, ang pagsasanay sa kabanalan ay tugon sa biyayang tinanggap na. Dahil iniligtas na siya ni Kristo, tinatawag na siyang mamuhay sa paraang hinuhubog ng salita ng Diyos. Panalangin at pagsunod, hindi para maging katanggap-tanggap, kundi dahil siya'y tinanggap na. May mga araw na mahirap pa rin. Hindi palaging ramdam ang progreso, pero tulad ng pisikal na pagsasanay, ang kabanalan ay hinuhubog sa araw-araw na pagtitiyaga. Hindi agad nakikita ang bunga, pero may Diyos na tapat na gumagawa sa puso ng kanyang mga anak. Doon natutunan ni Lena na ang tunay na disiplina ay hindi lang tungkol sa kontrol ng oras o lakas ng loob, kundi ang patuloy na paglapit sa Diyos. Kahit mahina, kahit kulang, ang kabanalan ay bunga ng biyaya na patuloy na humuhubog sa atin, hindi ng perpektong pagsisikap. Sa anong bahagi ng iyong buhay ka inaanyayahan ng Diyos na magsanay sa kabanalan bilang tugon sa kanyang biyaya? Panginoon, salamat po dahil mas mahalaga sa iyo ang kalagayan ng aking puso kaysa sa aking panlabas na lakas. Turuan mo po akong magsanay sa kabanalan bilang tugon sa iyong biyaya, hindi para patunayan ang aking sarili. Hubugin mo po ako araw-araw ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.